Amerika inatake ang power plant ng Iran. Saudi Arabia na damay na. At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Muling uminit ang tensyon sa Middle East matapos kumpirmahin ng United States military na 2 American service members ang nasawi sa isang Iranian drone at ballistic missile attack sa isang military base sa Jordan. Isa pang sundalo ang naiulat na nawawala, habang 4 na iba pang tauhan ang dinala sa ospital dahil sa kanilang mga sugat. Ayon sa US Central Command o CENTCOM, naganap ang pag-atake noong Friday habang ipinagtatanggol ng mga sundalong Amerikano ang base laban sa sunod-sunod na missile at drone strikes mula sa Iran. Hindi agad inilabas ang pagkakakilanlan ng mga nasawing sundalo habang hinihintay na maabisuhan ang kanilang mga pamilya. Bilang tugon, naglunsad ang United States ng panibagong serye ng airstrikes laban sa mga pasilidad ng Iran. Ayon sa CENTCOM, layunin ng operasyon na mabilis na mapanagot ang Islamic Revolutionary Guard Corps dahil sa pagkamatay ng mga Amerikanong sundalo. Target din umano ng mga airstrike na pahinain ang kakayahan ng Iran na bantayan, kontrolin at pagbantaan ang mga commercial vessel na dumadaan sa Strait of Hormuz. Tinamaan umano ang surveillance sites, military logistics facilities, underground weapon storage at maritime capabilities ng Iran. Ito na ang ika-7 magkakasunod na gabi ng pag-atake ng United States sa Iranian territory. Simula nang magsimula ang digmaan, umabot na umano sa 16 ang nasawing US service members at mahigit 400 at 30 ang nasugatan. Bago nito, 6 na sundalo ang nasawi sa Iranian drone attack sa isang command center sa Kuwait. Isang sundalo naman ang namatay matapos ang pag-atake sa isang base sa Saudi Arabia. Habang 6 pa ang nasawi nang bumagsak ang isang refueling aircraft sa Iraq. Dahil sa bagong pagkamatay ng mga sundalong Amerikano, sinabi ng Washington na hindi nito palalampasin ang direktang pag-atake ng Iran sa mga puwersa nito. Habang binubomba ng United States ang mga target sa Iran, naglunsad naman ang Tehran ng mga pag-atake laban sa mga bansang Gulf na mayroong American military presence. Sa Kuwait, tinamaan umano ang isang oil facility at isang water desalination plant. Nagkaroon ng sunog sa desalination facility at napilitang ihinto ang operasyon ng ilang power generation units. Ilang manggagawa at firefighters din ang nasugatan habang sinusubukang kontrolin ang apoy. Ito na ang ikalawang pag-atake sa isang desalination plant sa Kuwait sa loob lamang ng 2 araw. Malaking problema ito para sa bansa dahil halos 70% ng kanilang drinking water ay nanggagaling sa desalination facilities. Pansamantalang isinara ng Kuwait ang airspace nito dahil sa missile threats. Inanunsyo rin ng Kuwait Airways na kailangang baguhin ang schedule ng karamihan sa kanilang flights papunta at palabas ng Kuwait City. Sa Bahrain, ilang beses tumunog ang air raid sirens habang sinabi ng kanilang military na nakapag-intercept sila ng maraming aerial attacks. Inangkin naman ng Iran's Revolutionary Guard na target nila ang isang American base at isang artificial intelligence center sa Bahrain. Nagbabala rin ang Revolutionary Guard sa mga bansang nagho-host ng American forces. Ayon sa kanila, dapat maghanda ang mga bansang nagpapagamit ng kanilang teritoryo para sa pag-atake laban sa Iran dahil maaari silang makatanggap ng katumbas na tugon. Sa Saudi Arabia, iniulat ng Iranian state media na target ng kanilang pag-atake ang Prince Sultan Air Base sa Al-Kharj, isang pasilidad na ginagamit din ng mga puwersang Amerikano. Naglabas ng warning ang Saudi Civil Defense para sa Al-Kharj at sa port city ng Yanbu, bagamat hindi agad nakumpirma kung direktang tinamaan ang mga lugar. Sa Iraq, sinabi ng mga autoridad na nakapagpabagsak sila ng attack drones sa ibabaw ng Erbil. Sa Jordan naman, sinabi ng State News Agency na na-intercept ng kanilang air defense systems ang mga Iranian missile. Dahil sa lawak ng mga pag-atake, inakusahan ng Secretary General ng Gulf Cooperation Council ang Iran ng war crimes dahil umano sa pag-target sa civilian facilities at mahahalagang infrastruktura. Sa gitna ng palitan ng airstrikes, nananatiling sentro ng digmaan ang Strait of Hormuz.
Ang makitid na waterway na ito ang dinadaanan ng malaking bahagi ng langis na iniluluwas sa iba't ibang bansa. Bago nagsimula ang digmaan, tinataya ang nasa 20% ng global oil supply ang dumadaan sa Strait of Hormuz. Ngunit matapos magsimula ang US at Israeli strikes noong February 28, epektibong nilimitahan ng Iran ang pagdaan ng mga barko sa lugar. Iginiit ng Tehran na dapat mapasailalim sa kanilang kontrol ang strait at dapat magbayad ng fees sa Iran ang mga barkong daraan. Taliwas ito sa matagal ng posisyon ng international community na ang Strait of Hormuz ay isang international waterway. Sa mga nakaraang araw, nagpaputok umano ang Iran laban sa ilang barko at bumagsak sa pinakamababang antas sa loob ng 3 linggo ang bilang ng mga vessel na nakadaan sa strait. Bilang tugon, muling nagpatupad ang United States ng naval blockade laban sa Iranian ports upang pigilan ang pag-export ng crude oil ng Iran. Sinabi rin ng US military na 5 barko na ang kanilang inilihis at isa ang kanilang na-disable mula nang muling ipatupad ang blockade. Samantala, iniulat ng Iranian state media na tinamaan ng American airstrikes ang electricity at desalination facilities sa Hormozgan province. Nasira umano ang Bonji Desalination Plant, dahilan upang mawalan ng tubig ang humigit kumulang 10,000 residente. Tinamaan din umano ang desalination facility sa Qeshm Island kasama ang ilang tunnel at tulay na konektado sa highway papunta sa Bandar Abbas, ang pinakamalaking port ng Iran. Ayon sa Iranian authorities, hindi bababa sa 50 katao na ang nasawi at mahigit 500 ang nasugatan sa US strikes sa loob ng 3 linggo. Kasabay nito, inanunsyo ng Iran na hindi na nito susundin ang mga commitment sa pansamantalang kasunduang nilagdaan halos 1 buwan bago muling lumala ang labanan. Nagbabala rin ang Supreme Leader ng Iran na makatatanggap ang United States ng mga hindi malilimutang aral kapag ipinagpatuloy nito ang pag-atake. Sinabi rin niyang maaaring kumilos ang mga kaalyadong armed groups ng Tehran na tinatawag na Axis of Resistance. Dahil dito, nanganganib na tuluyang bumagsak ang diplomatic efforts para wakasan ang digmaan at muling buksan ang Strait of Hormuz. Nahaharap din si President Donald Trump sa lumalaking political pressure na tapusin ang labanan at iwasan ang isang matagalang Middle East conflict. Sa ngayon, parehong ayaw umatras ng United States at Iran. Habang nagpapatuloy ang kanilang gantihan, patuloy ding nalalagay sa peligro ang mga sundalo, sibilyan, supply ng tubig, international flights at pandaigdigang supply ng langis. Pinalawak ng Iran at United States ang kanilang mga atake sa ika-6 na sunod na araw habang walang senyales ng paghupa ang muling sumiklab na digmaan. Ngayon, ilang araw matapos magbabala si US President Donald Trump ng mga mapangwasak na atake, binomba nga ng United States ang ilang tulay sa Iran. Gumanti naman ang Tehran sa pamamagitan ng pinakamalakas nitong pag-atake mula nang masira ang kanilang tigil putukan. Ang pinakamatinding tinamaan ay ang Kuwait. Ngayon inatake ng Iran ang mga planta ng tubig at kuryente sa Kuwait bilang ganti sa United States, at sinabi ng gobyerno ng Kuwait na naapektuhan ang isang desalination at electricity plant, kung saan maraming power generation unit ang napinsala. Ngayon, napakamahalaga ng mga desalination plant ng Kuwait para sa kaligtasan ng bansa dahil Walang mamapagkukunan ng sariwang tubig, pinoproseso ng mga desalination facility na ito ang tubig dagat para magbigay ng halos 70% ng inuming tubig sa bansa. At bukod sa Kuwait, inatake rin ng Iran ang mga base militar ng US sa Qatar, Jordan, Bahrain, Oman, at Syria, isang malinaw na indikasyon ng pagpapalawak ng Iran sa mga atake nito. Ngayon, nagbabala ang IRGC na hindi ititigil ng Tehran ang mga atake nito sa rehiyon hanggat hindi tinitigilan ng Washington ang pagbomba sa katimugang baybayin ng Iran sa Strait of Hormuz. Ngayon, ang ganting atake ng Iran ay kasunod ng pagbomba ng US sa mga tulay, paliparan, at riles sa pinakahuling serye ng mga atake. Naglabas ang CENTCOM ng video na nagpapakita sa mga puwersa ng US na binobomba at winawasak ang Chabahar Shahid Kalantari Port Surveillance Tower sa Iran. Sinabi ng militar na ang mga pasilidad ay bahagi ng IRGC Maritime Surveillance Network. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na inamin ng CENTCOM na binomba nito ang infrastruktura ng Iran sa loob ng mahigit 1 linggo. Sinabi ng media ng pamahalaan ng Iran na hindi bababa sa 5 tulay ang binomba sa katimugang Iran at lahat ng tulay na ito ay nasa mga rutang patungo sa lungsod ng Bandar Abbas, ang baybaying lungsod sa Strait of Hormuz.
Ngayon, iginiit ng Tehran na hindi bababa sa 8 tao ang napatay sa mga atake sa tulay ng United States. Sa katimugang daungan ng Bandar Khamir, kung saan tinamaan din ang istasyon ng tren, may ulat na binomba rin ang isang paliparan sa silangan at malayo sa baybayin sa Iran Shar sa isang probinsyang nasa hangganan ng Pakistan. Giit ng US, ang pagbomba sa maraming tulay sa katimugang Iran ay bahagi ng estratehiya nito sa digmaan para putulin ang mga ruta ng supply patungo sa daungang lungsod at base militar ng Bandar Abbas sa Strait of Hormuz na ginagamit ng Iran para atakihin ang mga barko at magpakita ng puwersa. Ngayon, pinalawak ang kampanyang militar ng Amerika sa isang pasilidad na napakahalaga sa kalakalan at estratehikong ambisyon ng Iran sa Central Asia. Pinabagsak ng mga airstrike ng US ang isang maritime traffic control tower sa daungan ng Chabahar sa Iran. Iginiit ng media ng pamahalaan ng Iran na gumuho ang Shahid Kalantari Terminal matapos bombahin ang pasilidad sa ikatlong pagkakataon. At bagamat hindi nagbigay ang militar ng US ng detalyadong ulat tungkol sa operasyon sa Chabahar, nagbahagi ang US Secretary of War ng larawan sa X na nagpapakita ng gumuhong tower pero hindi tinukoy ang istruktura o ang lokasyon nito. Bilang ganti, naglabas ang Iran ng isang matinding babala sa United States. Nagbanta itong sasalakayin ng network ng mga pangunahing daungan sa mga bansa sa Gulf. At ayon sa media ng Iran, ang mga pangunahing target ay maaaring ang Jebel Ali, isang malaking container port sa United Arab Emirates, Minas Salman sa Bahrain, kung saan naroon ang headquarters ng 5th Fleet ng US Navy, Shuwaik Port at Camp Arif Jan sa Kuwait ay kasama rin sa listahan. Kasama sa listahang inilatala ng Fars News Agency ang pangunahing daungan ng Qatar, ang Hamad, at ang King Fahad Industrial Port sa Yanbu, sa kanlurang baybayin ng Saudi Arabia, na naging logistical hub ng militar ng US. Ang Yanbu na ngayon ang pangunahing labasan ng krudo ng Saudi Arabia dahil nananatiling lubhang disrupted ang trapiko sa Strait of Hormuz. At nakausap natin kanina si Mr. Omar Oskisilchik, isa siyang non-resident fellow sa Atlantic Council at isa ring defense analyst. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Pinagbabayaran ng US ang pagsunod sa gusto ng Israel, kaya sa ngayon ang rehimeng Iran at lalo na ang Iranian Revolutionary Guard Corps ay buong buo at tiwalang naniniwala na nananalo sila sa digmaang ito at ang paggawa ng kapayapaan na nasa gitna ng US at Iran ay labag sa interes ng Iran at ang mga hardliners sa loob ng rehimeng Iran, tiwala silang marami pa silang makukuha. Kaya karaniwang sumusobra ang ginagawa ng Iran. Oo, tiyak na ang Memorandum of Understanding ay isang malinaw na senyales na nagbigay ang US ng ilang konsesyon sa Iran at ang napagkasunduang teksto ng Memorandum of Understanding ay idinikta ng mga hiling ng Iran sa halip na sa Amerika.